A blessed day to everyone. I am Alyssa Sandon and welcome again to day 30 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 30, huling dalawang araw bago ang bagong taon. At ngayong araw po ay ating pag-uusapan ang ibig sabihin ng Alpha and Omega. And for today's devotion, ito po ay pinamagatan nating Jesus, Alpha and Omega. And now for the concept by Pastor Russell. Jesus, as the Alpha and the Omega, declares that He is the beginning and the end of all things, creation, history, and our personal journey. As the eternal God, He holds time and eternity in His hands, providing both origin and consummation. Entering a new year, believers can trust that Jesus guides the start, sustains the process, and secures the finish of our lives. His eternal plans ensure all things work according to His wisdom and purpose. And now for our scripture reading, matatagpuan po natin to sa Revelation 22 verse 13. Ito po yung sinabi ni Jesus to Himself, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Tagalog po, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. And now for our teaching, number 1, Jesus claims to be Yahweh. Again, Yahweh po sa Hebrew ay Lord. Ito po yung Lord or Adonai. Sa Old Testament po, sa Isaiah 44 verse 6, ito po si God the Father speaking that He is the first and the last, the only true God. Sabi no? Ang kinakalaban niya yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao before. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. So, walang ibang Diyos bukod sa ating Diyos Ama. And now, sa Revelation 22 verse 13, ito po yung scripture natin ngayon at yung New Testament. Ito naman si Jesus ay nagki-claim ng same statement with God the Father. And in conclusion, yung statement sa New Testament did not contradict what in Old Testament saying, yung sinasabi ng Diyos. Hindi dahil sinabi na ni Kristo na siya ang una't at huli, ay kinokontradict niya na yung sinabi ng kanyang Ama. But rather, disproving that Jesus is God while the Father is God. Therefore, we have one God, one being in three persona. Ito po yung Trinity. And for number 2, Jesus is the beginning of creation. Si Jesus ang simula at panimula. Walang nilikha ng hindi sa pamamagitan ni Jesus because Jesus is the Word. Siya yung salitang binigkas ng Diyos Ama para malikha lahat ng bagay. Katulad nga nung sinabi na ng Diyos na magkaroon ng liwanag, ng ilaw, ng light. Siya po yung Word na yon. And through Him, through Jesus, everything was created. Ay, mababasa po natin yan sa Book of Genesis. And for teaching number 3, Jesus is the purpose of creation. Siya yung dahilan ng bawat nilikha. Bawat creation ay may purpose at lahat ng iyon ay papunta kay Jesus. Kaya yung buhay mo na meron ka ngayon, dahil nilikha ka ng Diyos, walang aksidente, may purpose ka. Kahit walang magsasabi sa atin na aksidente lang tayo na hindi tayo pinlano. Marahil sa magulang natin ay hindi tayo planado, pero sa Diyos, laging may purpose sa atin ng Diyos. Hindi tayo aksidente sa Kanya. And sabi nga sa Colossians 1, verse 15 to 17, ito yung si Jesus ay sinasabi niya siya ang imahe ng ating invisible God. It says, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi yung Father God natin, katulad nga ng topic kahapon ay, no one can see the God except His only Son, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Verse 16, for in Him all things were created, things in heaven
and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. All things created through him, na dahil sa kanya, through him, and in him all things hold together, and also for him. Lahat ng bagay ay nilikha mula sa kanya at para sa kanya. Everything we have, pag sinabi for him, lahat ng meron tayo, yung buhay natin, yung kayamanan natin, yung mga taong kilala natin, yung financial na meron tayo, nilikha yon para sa Diyos. Nilikha ka para sa Diyos. Kaya dapat yung purpose natin ay naka-align sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay nakakapag-glorify sa Diyos. At dahil dun tayo nilikha ng Diyos. And for verse 17, itagalog po natin yung 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay, nalikha lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nilikha ka para sa Diyos at hindi ka nilikha para sa ibang tao. So, stop begging for people. And verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Now, paano naman natin to may apply sa ating mga buhay? Number 1, thank Jesus for everything you have. So do not compare yourself. Instead, look on how God blessed you throughout your journey, throughout this year. Tingnan natin kung paano tayo sinustain ng Diyos sa lahat ng bagay na pangangailangan natin. Kahit hindi natin hilingin, hindi natin nasabi sa Kanya, sinusustain ng Diyos. So, focus on what give you and entrusted in you and give thanks for that. Lagi natin pagpasalamatan kahit yung maliliit na bagay. Every creation has its purpose. Then, now, try to find out your purpose. Resources, yung resources na meron ka ngayon, maliit man yan o malaki, may purpose yan. May purpose ang Diyos. Bakit niya binigay sa iyo yan? Ganyan din yung mga tao na nasa paligid mo. Yung pamilya mo, yung mga bagong kakilala mong kaibigan, may purpose ang Diyos diyan. Marahil, ikaw ang magi-influence sa kanilang makilala ang Diyos o sila ang magi-influence sa iyo para mas makilala mo pa ang Diyos. And even yung mga problema natin, may purpose yan. It's either for us to grow or for us to come near to God again, come back to God again. And to application number 2, find your design and purpose in Christ. Hanapin natin kay Kristo, hindi sa mga tao sa paligid natin. Hanapin natin kay Kristo, hindi sa ibang tao, because God created us uniquely. Your design and your purpose. Nilikha yun ng Diyos na walang katulad na ikaw lamang ang meron. And if you try to find or look it elsewhere, comparison lang makikita natin. Comparison lang makikita mo. At ayun ang nagnanakaw ng kaligayahan mo at siyang maglalayo sa iyo sa tunay na design at purpose sa iyo ng Diyos. Kaya, kung gusto mo hanapin yung sarili mo, find it through Christ, with Christ. Hindi sa ibang tao, hindi sa mga bagay, hindi sa pera, hindi sa pagkain, kundi sa Diyos lamang. Kasi si God, nasa Kanya ang lahat. Siya ang nakakaalam kung sino ka at ano yung pangangailangan mo. No one can know you better than God. And find your identity through Christ. Hanapin mo yung sarili mo again through Christ. And for number 3, use everything you have to honor Jesus. Lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay may purpose para ma-glorify at ma-honor natin si God. Si Jesus, even in a small ways, yung mga malilit na bagay, yung pagtulong natin, kahit ang paghuhugas ng pinggan, paglinis sa bahay ay nakakapag-glorify, nakakapag-honor kay Kristo. Kaya maganda na kahit sa maliit na bagay, na-appreciate natin para mapasalamatan ang ating Diyos Ama at Diyos Anak. Again, Jesus is the Alpha and Omega. Siya ang simula at dulo. Kaya lahat ng patutunguhan ay dapat sa Kanya. Lahat ng meron ka, patutunguhan ng lahat ay sa Kanya lamang.
na dapat siya lang ang nag-glorify at hindi ang ibang tao at hindi ang iyong sarili. And pagdating ng panahon, kasi hahanapin sa atin ng Diyos lahat ng bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Kahit maliit man yan. So, start to practice now to manage your time, your resources, yung people na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Do not wait until it's too late. And for our reflection, gusto ko lang mag-iwan ng ating pagninilay-nilayan. Why is it best to end the year by counting your blessing? Bakit mahalaga na alalahanin natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos at pagbigay pasalamat doon. Thanking Jesus for each of them. Kahit maliit again, naaalala yan ng Diyos at gusto niya ipagpasalamat mo yon at dahil sa maliit na bagay na yon na ipinagpasalamat mo, ay lalaki din yun at i-bless ka pa ng Diyos. At ayun lamang po, before we end this devotion, let's have a closing prayer. Father God, we thank you and we glorify you. Panginoon, kami sobrang nagpapasalamat that throughout this year ay kami inyong tinulungan, ginabayan at pinalalahanan lahat ng patungkol sa inyo, Panginoon. At hindi lang pinaalalahanan, Panginoon, kundi ginabayan niyo kami pabalik sa inyo, Panginoon. Panginoon, kayo ang simula at ang dulo, Panginoon. Kayo ang Alpha at Omega, Panginoon. Alam niyo lahat ng mga lingid sa aming kaalaman, Panginoon. Kaya't ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon. Kayo na palagi ang siyang manguna sa aming mga daraanan, Panginoon. At tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang aming design. The design you created for us, Lord God, and the purpose you give to us, Lord God. Tulungan niyo kami makita ito, Panginoon. At ma-manage namin ng mabuti ang iyong mga biyaya, Panginoon. Kami sobrang nagpapasalamat doon, Panginoon. At Panginoon, tulungan niyo kami maging productive for today's, Lord God, at sa mga susunod na araw po, Panginoon. At kayo nawa ang laging madakila na bawat tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. Please, Lord God, help us to come near to you always, Lord God, at tuwing kami nanghihina at kayo maging kalakasan namin, Panginoon. Panginoon, ayun lamang po sa lahat-lahat. Muli kami sobrang nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, at hindi niyo kami pinabayaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. See you again tomorrow. Have a nice day ahead and God bless.